what if mag-back to zero ako sa forex trading? Anong gagawin ko? Saan ako magsisimula? Anong gagawin kong next? Paano ako makakabawi? Paano ako makakabangon? So kung ikaw ay beginner, eto, maririnig mo, mapapanood mo sa video na to kung ano yung mga gagawin ko kung sakasakaling magsisimula ulit ako sa pinakasimula dito sa forex trading. So make sure mag-subscribe ka na dyan, okay? Malapit na tayo mag 10k, click mo na yan, subscribe na, yung notification bell, pindutin mo na yan. Ano, napindot mo na? Pindot mo na? Okay? Sige. Kung mawawala-wala lahat ng mga pinaghirapan ko sa forex trading, okay? Even the skills, saan ako magsisimula? Number one, definitely, hindi ko na uulitin yung mga pagkakamali ko dati. And that is prioritizing education. Yes. Dati kasi, syempre, sa nagsisimula, gusto natin kumita agad. Kaya nga tayo pumasok sa forex trading. Diba? Gusto natin kumita agad, instant. Lalo na, sa social media, ang dami natin nakikita. Ang dadaming kumikita. Tapos, ang bibili silang kitain. Tapos, ang lalaki pa. Tapos, palto-palto pa. Nakakaingit, nakaka-hype. Na as if they are portraying na trading is easy. Trading is for everyone. Trading is just, ito lang siya. Ganun lang kasimple. Diba? Marami tayong nakikitang ganyan eh. Pero once sa sinubukan mo na, pambihira. Ang hirap pala. Hindi ko in-expect na ganito. Diba? So, saan ako magsisimula? I will prioritize education. Dati nag-start ako sa YouTube. Ngayon, if ever na magsisimula ulit ako, maghahanap ako ng maayos na trading course. No? I will look for a trading coach na sa nagsisimula ay affordable. Kasi maraming trading coach dyan na affordable, maraming din trading coach dyan na hindi siya affordable, expensive. Diba? So, as nagsisimula, marami dyan mga nagbebenta ng trading course at yung coach ay affordable din yung kanyang rate. Okay? Alam mo, nang dati nagsisimula ako, ayoko na nag-enroll sa mga course dahil feeling ko doon lang sila kumikita, doon lang sila talaga nakakuha ng income sa pagbebenta ng course. But then I realized, itong mga coach na to, hindi lang yung course actually ang binili mo sa kanila. Part of their life ay nagkaroon ka ng access because of the course, which is their time. Diba? Kasi dati, nung nag-YouTube lang ako, doon ako nag-aaral. Pag mayroon akong tanong, ang ginagawa ko, comment lang ako dun sa pinapanood ko. And then usually, kung sasagot man sila, sobrang tagal. Madalas hindi. Diba? Because, subscriber tayo sa YouTube, hindi tayo student. Nung ako ay nag-enroll na sa mga course, doon ko na-realize na hindi nga lang course yung nakukuha ko from them, kundi pati yung oras nila. And most importantly, yung utak nila, nakukuha ko din. Kasi pag may tanong ako, makakapagtanong ako, at makukuha ko yung sagot nila. So, nagkakaroon ako ng idea kung ano yung gagawin nila kung sila yung nasa sitwasyon ko na nahihirapan as a trader. So, yun ang una kong gagawin, education. And look for a trading coach or trading mentor na affordable ko as a newbie. Okay, at syempre, pagdating ng panahon na kumikita na, mag-upgrade din ako, maghanap ako ng mas expensive na trading mentor because expensive yan for a reason. Okay? Of course, dapat matuto rin tayong kumilatis ng tao, di ba? But anyway, ang next na gagawin ko, demo muna. Hindi muna ako magda-live account, di ba? Kaya, kung ikaw, meron kang trabaho ngayon, huwag kang magre-resign. Kailangan mo yung trabaho na yan para buhayin yung pamilya mo at para yung mga gastusin ninyo. Diba? Yes, you can do trading for a living but not as a beginner. Okay? In the beginning, ano yan, parang pastime mo lang muna, hobby lang muna, diba? Extra income lang. Okay? Pero syempre, kahit na extra income lang yan, dapat pang full-time yung mindset mo sa trading. Because this is something na pang long term talaga. At yun yung mindset ko
since the beginning na pumasok ako sa mundo ng forex trading. At kahit na magsisimula ulit ako, ganun pa rin yung syempre, yung magiging mindset ko pang long term. Okay, so demo muna. At medyo pagka nagagamay ko na yung trading strategy, nagkaroon ako ng nakapag-build na ako ng hindi kailangan na perfect kasi wala namang perfect eh. Yung strategy na madali kong maintindihan, madali kong ma-execute, there will be losses, but most importantly, there will be profits. Okay? Magiging profitable pa rin at the end of the day. Okay? So, tsaka akong susubok sa live account. Yan. Okay? Isa sa iiwasan ko, pag ako ay nagsimula ulit sa pinakasimula, hindi ako mapasok sa mga signal group. Yan. Yung mga nagbibigay ng mga signal sa Telegram channel, libre, yung iba may VIP signals pa. No, never, no? Isa yan sa dahilan kung bakit natalo ako ng malaki sa trading. No? Kakasunod, hindi ako natuto. Kasi naging dependent ako sa bibigyan na ng signals. Like, kung experience mo yan, pumasok ka sa mga free signals, and then nakatingin ka ng profit, in your mind, nagre-register na parang, uy, I can do this for a long time. Kasi, all I need to do is to wait for your signal, follow their signal, and then I can be profitable na. Not until the day na dumating na, boom, nadali yung trade. Sila nakapag-exit na, nakapag-cut loss or nariyamaan yung stop loss, ikaw wala kang stop loss kasi masyado kang believe dun sa fina-follow mo. So definitely, if I'm going to start all over again, I will never subscribe sa mga signals na to with or without payment. Wag na wag, no? Hindi ka matututo at tatalo ka lang. In the long run, matatalo ka, no? But instead, sana ako magsusubscribe. Magsusubscribe ako sa mga chart analysis. Okay? Actually, sa mga brokers, may mga libreng mga chart analysis naman eh. And also, may mga nag-o-offer din ng services nila na chart analysis. Kung saan, ang chart analysis is sinesend nila yung kanilang chart containing yung kanilang analysis. Yung meron silang drawing at merong explanation kung bakit yun ang nakikita nila. In that way kasi, nakikita ko kung paano sila nag-iisip, kung paano nila ina-analyze yung chart nila. Hanggang sa hindi ko namamalayan kung paano nila pinapaliwanag yung kanilang chart, ganon ko na rin pinapaliwanag yung chart ko. Kakabasa, kakasanay ko ng mata ko, yun ang perfect na pagsisimula. Diba? So, nasasanay yung mata ko sa chart, nasasanay yung reading comprehension ko, at yung pagko-construct ko ng explanation ko, ng nakikita ko, nasasanay, napapractice. Okay? And, yun, no? And most importantly, kailangan talagang kabisado mo na, dapat kong kabisaduhin as a beginner, yung mga basic. Basic terms, basic computation, napaka-importante. Pips, lot size, leverage, spread, lahat importante na kabisado ko. Okay, kasi yan yung mga bagay na isa yan sa mga binaliwala ko nang nagsisimula ko. Ang akin ay basta-basta ganito, open lang ako ng 0.05, tapos bahala na, hindi ko alam mag-profit. Yung risk-reward ratio, hindi ko alam. Diba? Take profit, stop loss, hindi ko alam. So, kailangan sa simula pa lang, alam mo na yung mga basic terms na yun. O paano yung computation, paano mo bibilangin, di ba? At syempre, isa sa mga pinakauna kong gagawin is, kailangan, pagka-enter ka ng trade, maglalagay na ako agad ng stop loss. Yeah. Isa yan sa talaga, tinake for granted ko nung simula ako. Hindi ako naglalagay ng stop loss. Alam mo kung bakit? Ayaw ko kasing matalo eh. Yung trading history ko, ayaw ko makitaan ng pula, ayaw ko makitaan ng negative. Gusto ko lahat yung puro profit kahit maliit lang. Lahat yung gusto ko puro blue, puro positive. In the end, sunog. Kasi ayaw ko tumanggap ng pagkatalo eh. Diba? So, nag-enter ako ng trade, walang stop loss, hinuhold ko yung losing trades. Pero pagka nag-blue na, kahit maliit lang, kinukuha ko na agad. So, sobrang sablay, sobrang pangit nung
risk-reward ratio ko na mas malaki yung pwedeng matalo kaysa dun sa ipanalo. Diba? So, hindi siya healthy. Hindi siya pang long-term na approach. Kasi kakahold mo ng kakahold ng losing trades mo, hindi mo naman malayan. Bigla na lang lumalaki yan ng gusto hanggang sa dumating na hindi na kayanin ng kapital mo yung drawdown or yung floating na negative na trades. Kaya ang ending, ikaw yung tipo ng tao na ayaw mo tumanggap ng pagkatalo pero mas pinili mong masunog yung buong kapital mo kaysa mag-early cut ng losses. So, definitely, pag ako nagsimula ulit, pa-priority ko ang safety ng aking trading capital para mas tumagal yung buhay ng aking trading account at magagawa ko yun if i-manage ko ng maayos yung aking risk, yung aking trades. Maglalagay ako ng stop loss and also maglalagay ako ng take profit para maiwasan ko yung greediness ko. Dahil isa yan sa naging problema ko nung nagsisimula ko, greediness. Akala ko, gusto ko pang kumita na mas malaki pa kasi laki-laki na kinita ko today, paldo-paldo. Hindi mo tinantang, nag-overtrade, nag-over lot size. Profit na sana. Naging loss pa dahil sa greediness. Alam mo, nung nagsisimula ako nun, lahat na ng mga mali ng isang trader na nagawa ko dahil walang guidance. Isa yun sa pinanghihinayangan ko na kung sana lang nung simula ay naghanap na talaga ako ng maayos sa trading course at maayos na trading coach. Nasa ganun ay hindi ako nag-trial and error. No? Nung time kasi na masyado akong mayabang, mataas ang tiwala ko sa sarili ko. Kaya sinampal ako ng katotohanan. Sinampal ako ng buhay. Life humbled me. Nung time na yun. Kaya ikaw nanonood ngayon, no? Kung magsisimula ka pa lang or nasa beginner stage ka pa lang, sana kinapulutan mo ng aral itong video na to. Huwag mo na sanang gawin yung mga pagkakamali ko na. At lahat ng mga sinabi ko kanina na gagawin ko sa video, yun actually yung mga tinuturo ko sa mga students ko sa Lifestyle Traders Academy. Lahat sila ay guided, lahat sila ay nare-remind every time na may mga dapat gawin, diba? So kasi ang goal ko sa mga students ko sa Lifestyle Traders Academy, through trading, ma-achieve nila yung dream lifestyle nila. That's why we are called as the lifestyle traders. Just like me, right now, I'm living the dream lifestyle. Yung buhay or yung lifestyle na palagi kong ini-imagine. Travel here and there. Ngayong 2024, ngayong taon, hindi ko alam. Pang 12 na flight ko pala to. Ngayong taon na 2024. This is the last flight ko na 2024. 12th time for this year, no? And nakakatawa kasi itong last trip ko na to is ang nag-finance ito is LTA Goldalco. So, hindi siya galing sa trading profits ko, yung manual trading. Galing siya sa profit ng algo ko. So, sabi ko, sarap na ito. At yun din yung nilook forward ng mga students ko sa Lifestyle Traders Academy and also now, users ng mga LTE Goldalco ko. So, yun. I'm looking forward na ikaw din sa pagsisimula mo ay maging guided ka. At higit sa lahat, makita mo na sa simula pa lang kung saan ka papunta. Kailangan mo ng clarity. Bakit mo ginagawa to? Or bakit mo gagawin to? Nang sa ganon, every time na nahihirapan ka, every time na napanghihinaan ka ng loob, mareremind mo yung sarili mo, bakit ko nga ba ginagawa to? Para saan? So, gusto mo ba yung mga ganitong klaseng topic? No? Para lang tayo kukwentuhan habang nagkakape, habang naghihintay ng boarding time. Yes! Alam mo, no? Manifest mo na to. Darating yung time, yung mga students ko sa Lifestyle Traders Academy, yung mga users ng LTA Goldalco, darating yung time. Kami magkakasama sa business lounge, waiting for our flight. Tapos, ang gaganda ng upuan namin sa business class. Di ba? So, make sure na nakasubscribe ka na. Yes, biglang segue din, no? No, but yeah,
make sure nakasubscribe ka. Kasi sa mga susunod na mga content ko, asahan mo na magbabago yung mindset mo, mai-improve mo yung skills mo sa trading and everything. Okay? So, kaya, yeah, I'm looking forward na makasama rin kita sa trading community natin, the Lifestyle Traders. Okay? So, yun lang. Ciao!